Sa panahon ng kawalan ng katiyakan, may isang mensahe mula sa Diyos na nagbibigay liwanag sa ating landas, ang Revelation of Hope. Ito ay hindi lang isang serya ng pag-aaral sa Biblia, kundi isang paglalakbay tungo sa katotohanan, kapayapaan at buhay na walang hanggan. Makinig at matuto kung paano ang propesiya sa Biblia ay hindi dapat katakutan, Kundi yakapin bilang mensahe ng pag-asa. Revelation of Hope, Dahil ang hinaharap ay nasa kamay ng Diyos. Dito lamang sa AWR 89.1 FM. Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat, minamahal na mga taga-subaybay. Ako po si Pastor Jerry Cahobe, nagbabalik ang inyong pong kaibigan sa radyo. Narito tayo ngayon upang pag-usapan at mapakinggan ang mga kapanapanabik na usapin tungkol sa banal na kasulatan. Ito ang ating programang Revelation of Hope. Para sa inyong mga katanungan, pwede kayong tumawag o mag-text sa ating mga numerong 0917-1742-777 o kaya sa 0968-853-6607. Ang ating pong pag-aaral ay nakasentro sa pamilya at pag-asa sa pahayag ng pag-ibig ng Diyos. Sa ating ikatlong episode, pag-uusapan natin ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng buhay ng pamilya, ang pagpapatawad. Kumusta po ang inyong pong nakaraang buhay? Kumusta ang inyong pong ginawang pagpapatawad dun sa mga taong nakasakit ng inyong pong damdamin? O kaya naman, kayo na nakasakit ng damdamin ng iba, kumusta ang inyong pong kalooban, ang inyong nararamdaman pagkatapos na kayo po'y pinatawad? Alam niyo mga kaibigan, sa kabila ng mga pagkakamali at sakit, paano nga ba natin matatagpuan ang pag-asa sa pamamagitan ng kapatawaran? Nais ko pong sumipi ng isa sa mga teksto sa Biblia. Ito'y mula sa Colosas 3, ang talata ay 13. Ang sabing ganon, magpatawad kayo sa isa't isa kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon. Naintindihan niyo po ba kung paano po tayo pinatawad ng Diyos? Kung ating pong babasahin ng Biblia, tayo po ay pinatawad ng Diyos sa pamagitan ng Kanya pong pagkapako dun sa cross. Wala pa tayong ginagawang paghingi ng tawad, pero siya na po naunang gumawa ng hakbang para mapatawad ang ating pong kasalanan. Ano po? Kaya ngayong pagkakataong ito, nais kong ating pong talakayin ang kahalagahan ng pagpapatawad sa pamilya. Ano po? Sa bawat pamilya, hindi maiwasan ang mga hindi pagkakataon at pagkakamali o kaya ipagkakasala. Ngunit sa kabila ng mga sugat na idinulot nito, ang pagpapatawad ay nagbibigay daan sa kagalingan at muling pagkakabuklod-buklod. Sa ating pong kalagayan sa kasalukuyan, kumusta po ang ating pong pamilya? Kumusta po ang ating pong nararamdaman sa mga nagaganap sa ating kapaligiran, sa ating lipunan, sa ating pong pamahalaan? Kabila-kabila ang mga napapakinggan natin na mga masasakit na mga salita o kaya nagdudulot ng hindi mabuting pakiramdam ng mga salita. Kumusta po ang ating pong pakiramdam? Apektado po ba tayo? Marami po ang nagsasabi sa aking pong mga pagkakatanong sa kanila, sa aking pakikipag-usap sa kanila. Nalilito raw sila at para man ding sila po ay apektado na po sa mga hindi mabubuting mga salita na binibitawan ng mga taong kanilang napapakinggan sa social media. Well, sa hapong ito o sa pagkakataong ito, nais ko pong ating bigyang pansin ang kahalagahan ng pagpapatawad sa pamilya. Kapag ang pamilya ay natutong magpatawad, ito po ay nagdudulot ng paggaling sa sugat ng puso. Nagpapagaling ng sugat ng puso ang pagpapatawad. Ang mga nasabing salita at nagawang pagkakamali ay maaaring magdulot ng matinding sakit sa ating kalooban. At yun ay naranasan natin, di ba? Naranasan ko rin. Ngunit sa pamagitan ng pagpapatawad, ang pusong sugatan o yung pong nasaktan
ay unti-unting gumagaling o kaya umiinam ang ating pong pakiramdam. Sangayon sa Mateo Kapitulo 6, ang talata ay 14, at sabi nga nun, pagkat kung pinatawad ninyo ang nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Nakita po nyo, ang Diyos ay meron pong bilin kung tayo raw po ay matuto o kaya ay merong kaloobang mapagpatawad at pinatawad natin yung mga nakasakit sa atin, nakagawa ng hindi mabuti sa atin, nalabag sa ating kalooban. Tayo rin daw ay patatawarin ng ating Ama na nasa langit. Ibig sabihin ay ang ating Amang nasa langit ay merong magandang panukala at pangako sa atin. Patatawarin din tayo kung tayo po ay nagkamali, nagkasala sa Kanya. Yun po ang unang hatid ng kapag natuto ang pamilya magpatawad sa kanyang kapwa, membro ng tahanan. Pangalawa, ito po ay nagbubuklod sa pamilya o nagbubuklod ng pamilya. Ang di pagpapatawad ay nagdudulot ng hidwaan at pagkakahiwalay. Sa kabilang banda, ang pagpapatawad ay nagbubunga ng pagkakaisa at pagmamahalan. Nakita po nyo? Kapag ang bawat membro ng pamilya natutuhan nila ang magpatawad sa isa't isa, lalong umiigting yung samahan, yung relasyon lalong lumalalim. At yung pagkakaisa ay makikita mo sa bawat kilos at sa bawat mga paggawa na magkakasama bilang isang pamilya. Higit sa lahat, ramdam mo yung pagmamahal ng isa't isa. Ramdam mo yung pag-ibig ng bawat membro ng pamilya. At hindi lang yun, maging doon sa mga taong nakakasalamuhan nila, mararamdaman nila at makikita nila kahit hindi sila nagtatanong kung paano ang pamilyang natutong magpatawad sa bawat isa, ramdam nila yung inyo pong pagmamahalan sa isa't isa. Kaya nga sabi doon sa Mateo Kapitulo 5, ang talata ay 7, ang sabi nga nun, mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Nakita nyo? Nandoon ang kahabagan ng Diyos ay mararanasan natin kung tayo mismo ay matutong maging mahabagin, maging mapagpatawad sa ating pong makasama sa pamilya. Kaya sabi ron, mapalad. Sa ibang salita po nito ay maswerte, mainam, kapag kayo ng ating pong ugali. Sunod, ito'y pangatlo na pwede nating magawa at maging karanasan. Pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos. Ang pagpapatawad ay isang malinaw na pagpapakita, pagpaparamdam ng pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay. Tayo rin ay dinawag na magpatawad dahil tayo mismo ay pinatawad ng Diyos. Yung pagpapatawad ng Diyos na naunang Kanyang ginawa para sa atin, ito'y pagpapakita, pagpapahayag ng Kanyang pag-ibig sa mga taong nagkasala. Kaya kapag tayo ay nagpapatawad sa ating kapwa, lalo na sa ating pong kasama, kamembro ng pamilya, dito ay pinaparanas natin sa kanila yung ipinaranas ng Diyos sa atin ng pagpapatawad. Ito'y pagpapahayag na mahal tayo ng Diyos at sila din ay mahal natin alang-alang sa ating Panginoon. Nakita nyo, minamahal mga kaibigan? Kaya nga ang sabi ron, ang Diyos ang unang umibig sa atin na anuman ang siyang ating maging kalagayan sa buhay, pinakamainam sa lahat, iparanas natin sa iba, lalo sa ating kapwa, sa ating kapamilya, yung pag-ibig ng Diyos sa atin. At kung yun ay maging karanasan at maging lifestyle natin, lalalim ang ating ugnayan bilang isang pamilya. Makikita ng iba yung resulta ng ating pagpapatawad sa ating kapamilya. At yung mga sugat, mga damdamin na nasaktan, mawawala at ang maipapalit nito ay yung espiritu ng pagmamahal. So yun po, yun ang kahalagahan ng pagpapatawad. Pangalawa, na gusto ko pong ibahagi sa inyo, yung mga kwento ng kapatawaran sa Biblia. Maraming mga kwento sa Biblia o kaya mga istorya ng buhay sa Biblia
na doon ay kanila pong personal na naranasan yung pong kapatawaran ng kanilang kapwa, maging ang kapatawaran ng ating Panginoon. Maraming kwento sa Biblia ang nagpapakita ng kapangyarihan ng pagpapatawad at kung paano ito nagbigay ng pag-asa at bagong simula sa isang pamilya. Halimbawa, si Jose at ang kanyang mga kapatid. Alam natin ang buong kasaysayan ni Jose. Ano po? Bagamat pinagtaksilan at ipinagbili siya bilang alipin, pinili ni Jose na magpatawad sa kanyang mga kapatid nang sila'y muling magtagpo doon sa Ehipto dahilan sa hatid ng taggutom sa lugar ng kanyang mga kapatid. Kung ating pong mabasahin at bibigyang daan, yun po ay natala sa ating pong Biblia sa Genesis Kapitulo 50, talatang 19 hanggang 20. Ganito po ang pagkakasabi po ng ating pong Biblia. Ngunit sinabi ni Jesus sa kanila, o ni Jose sa kanila, huwag kayong matakot. Nasa ilalim ba ako ng Diyos? Kayo'y nagbalak ng masama o nagbalak ng masama laban sa akin, ngunit ito'y ginawang mabuti ng Diyos. Nakita po nyo? Dito nyo makikita ang kabutihan ng Diyos. Dito nyo makikita ang pag-ibig ng Diyos kay Jose. Ano po? Siya po ay ginawan ng hindi mabuti ng kanyang mga kapatid. Sa totoo lang, sa buhay natin ngayon, kapag kaya ang ating naranasan, hindi ko alam kung paano po ang inyo pong damdamin pag nakita po nyo yung inyong kapatid na pinagtaksi lang kayo. Ano? Marahil, kagaya ng sinasabi ng iba, sabi niya, sige, pinapatawad na kita, pero ayaw ko na makita ang pagmumukha mo rito. Ganun ba, mga kapatid? Dito po, ipinakita ng Diyos kay Jose na ang mabuting kalooban na nagpapatawad, ang Diyos pinagpapala ang ganong klaseng mga tao. Nakita po nyo? Kaya sa ating lipunan ngayon, pinakamailam sa lahat, alam po nyo, kung ako lang ang tatanungin, magpatawaran na sila sa isa't isa. Wala namang mangyayaring masigit pang mabuti sa kasalukuyan kapag hindi magpatawaran, di ba? Pero kapag natutunan ng bawat isa na magpatawaran, ipinapakita natin sa ating buhay kung paano ang Diyos pinatawad tayo at minamahal tayo. Pangalawang kwento o istorya sa Biblia, ang alibughang anak. Sa kabila ng pagwawaldas ng kanyang mana at pamumuhay sa kasalanan, ano pong nangyari? Nung siya po ay bumalik sa kanila pong bahay, tinanggap at pinatawad ng ama ang alibughang anak na buong pusong mayroong buong pusong pagsisisi. Nakita po niyo yan? Kaya gusto kong balikan natin yon. Sa Lucas Kapitulo 15, ang talata po ay 24. Sangayon po doon, ang sabi rito, sangayon po sa Biblia, sapagkat ang anak kong ito ay namatay at muling nabuhay. Ibig sabihin, yung kanyang anak ay napawalay, namatay, meaning sa kanya pong buhay na mabuting anak, mabuting kasama sa bahay, ay napawalay, iba ang kanyang naging direksyon ng buhay, yung kanila pong ugnayan na putol. So talagang ito po yung sinisimbula ng namatay, nawalan ng saysay ng lahat, nawalan siya ng connection sa kanyang mga magulang. Pero ngayon, nung siya po ay nagising sa katotohanan, siya po ay nagpanukalang bumalik sa kanilang buhay. At ang sabi, at muling nabuhay. Muling nabuhay. Di ba may kasambayahan tayo sa ating pong pang-araw-araw na buhay? Long time no see. Nabuhay ka ulit. Di ba? Meaning, nagpakita ka ulit. So, ano bang nararamdaman kapag nakita mo muli yung taong matagal na umalis sa iyo, hindi ka man lang kinausap sa pamagitan ng telepono, hindi man lang nag-send ng text message, tapos biglang sumulpot. Sabihin natin, nabuhay ka muli. Ibig sabihin, hindi na natin siya nakita nung mga panahon yon. Pero muling nagbabalik. Ang sabi, siya'y nawala at muling natagpuan o nasumpungan. Mahal na mga kaibigan, may mga pagkakataon ng ating isa sa membro ng pamilya ay may ganitong karanasan.
Pero ang Biblia tinuturuan tayo. Tanggapin natin siya. Patawarin natin siya sapagkat ang Diyos ay ganun din sa atin. Ano man ang ating naging kasalanan sa Kanya, handa niya tayong tanggapin at patawarin sa ating mga kasalanan. Sunod, si Jesus at ang Kanyang kapatawaran. Sa cross, ito yung ultimatum o yung pinakamataas na antas ng pagpapatawad na mismo si Jesus ang siyang gumanap nito. Sa cross, ang sabi ko sa gitna ng matinding paghihirap, nanalangin si Jesus para sa mga nagpapahirap sa Kanya. Ano po ang sabi po dun sa Lucas 23:34? Ama, ang sabi niya, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Nakita po niyo? Sa kabila ng kanila pong hindi pagrespeto at pagbibigay galang sa ating Panginoong Hesus, ito ang nasambit ni Jesus sa Kanyang Ama. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang mga ginagawa. Alala ko minsan, meron akong kaibigan, meron silang tagpuan o yung usapan ng mag-asawa na ang kanila pong dating place, yung tagpuan nila para sila ay mag-date na mag-asawa, ay sa isang lugar na kanilang pinag-usapan. Pero, alam po nyo, itong lalaki ay hindi nakatupad sa kanilang usapan. Umuwi ang kanyang asawang babae at siya po ay natulog na sa kanila pong kwarto. Dumating ng hating gabi ang kanyang mahal na asawa. At siya po ay talagang sorry sa kanya pong hindi pagsipot sa kanila pong oras ng tagpuan. At siya tuloy-tuloy sa kanila pong higaan doon sa kwarto. At nakita niya ang kanyang asawa ay nakahiga, nakapatong ang kanyang dalawang kamay sa kanyang dibdib. At pagkatapos ay lumapit siya at siya po ay bilang paghingi ng tawad ay ang ginawa po niya ay humalik siya sa kanya pong asawa. Nung sa kanyang pag-akma, yung akto ng kanyang paghalik, hindi pa man dumadapo ang kanyang labi sa pisngi ng kanyang misis, sinalubong siya ng isang palad. Ibig sabihin, sinampal po siya ng kanya pong mahal na asawa. Subalit itong lalaki, napahinto siya at napausal siya ng dalangin. Ang sabi niya ay, Panginoon, patawarin mo po ang aking asawa sapagkat hindi po niya alam ang kanyang ginagawa dahil tulog siya. In short, minamahal na mga kaibigan, dahilan ng lalaking ito ay kilala niya si Jesus na mapagpatawad. Bagaman ganoon ang kanyang tinanggap mula sa kanyang asawa, tanggap niya na siya ay nagkasala. At yung naramdaman niyang sakit na sampal ay hindi yun para maisipan niya gumanti, kundi siya po ay nanalangin sa Panginoon. Nung magising ng kanyang asawa, ay tuluyan siyang humingi ng tawad at ang sabi niya, sorry, my dear, sabi niya, hindi ako nakatupad sa ating usapan. To make the long story short, ang dalawang mag-asawang ito ay namuhay, na masaya, na magkasama. Dahilan laging lifestyle nila, yung magpatawad sa panahon ng isa ay mayroong nagagawang hindi mabuti. Pangatlong punto na gusto ko pong ibahagi sa inyo. Ito'y mga praktikal na paraan ng pagpapatawad. Hindi madali ang magpatawad, di po ba? Mahirap. Kung sa atin lang, mahirap. Sapagkat meron tayong pinoprotektahang ego, di ba? Lalo na kung malalim ang dulot na sugat ng isang pagkakamali. Subalit, minamahal na kaibigan, may mga hakbang na maaari natin gawin upang mapadali ang proseso ng pagpapatawad. Gusto ko pong tignan natin ito at ating pong bigyang pansin. Na gusto ko ring maging bahagi ng ating pong karanasan. Una, magsimula sa panalangin. Anumang bagay na mahirap na gawin para sa atin, alam niyo po ba na mayroon pong sekreto dito? Simulan natin sa pananalangin. Bago tayo humakbang na gawin isang bagay na mahirap para sa atin, humingi tayo ng lakas sa Diyos upang magpatawad at magpakita ng habag
ano po, ang Diyos ay nagbibigay ng kapayapaan sa ating puso at binibigyan tayo ng lakas ng loob para, ano po, para yung dapat nating gawin, ano po, ng pagpapatawad ay magawa natin kung sino man yung nagkasala sa atin. Pangalawa, pagkilala sa ating emosyon. Ayan, ano, di ba? Pagka tayo nasaktan, talagang emosyon tayo. Ano? Pagka minsan nga na hindi tayo yung nasa normal, hindi natin makontrol yung ating emosyon, talagang yung ating galit ay gano'n na lang, ano? Huwag nating itanggi ang sakit o galit na nadarama natin. Aminin natin na meron tayong ganong nararamdaman. Kaya kung tayo nanalangin, ano po, ito po ang magiging pangalawang hakbang. Salip, aminin ito sa Diyos at ipanalangin na matulungan tayong magpatawad. Kasi yung pagpapatawad, wala yan sa bokabularyo natin. Wala yan sa ating pong gawi ng buhay. Yan ay galing sa ating Panginoon. Kaya malibang ang Diyos ang siyang magkaloob sa atin ng ganoong, ano po, nung ganong klaseng ugali, nung ganong klaseng gawi ng buhay, kailanman hindi tayo makakapagpatawad ng mga taong nakasakit ng ating pong damdamin. Una, magsimula sa panalangin, kilalanin, pagkilala sa emosyon. Pangatlo, piliin ang kapatawaran. Ibig sabihin, ang pagpapatawad ay isang desisyon. Hindi po yan kung kanino pa man. Hindi lamang isang damdamin. Piliin araw-araw na palayain ang iyong puso mula sa hinanakit. Yun po. So piliin natin ang magpatawad sapagkat ang magpatawad may mabuting bunga sa atin at maging doon sa nakagawa ng hindi mabuti sa atin. Sunod, magkaroon ng bukas na komunikasyon. So pagkatapos noon, simulan na natin ang tuluyang mabuting pakikipag-ugnayan doon sa taong nagkaroon ng pagkakataong gawan tayo ng hindi mabuti na naging sanhi upang masugatan, masaktan ang ating damdamin. So makipag-usap ng tapat sa taong nagkasala. Ipahayag ang iyong damdamin. Alam mo, talagang ako ay nalungkot sa iyong ginawa sa akin. Alam mo, ako ay lubhang nasaktan doon sa mga bagay na sinabi mo sa akin. Pero ganun pa man, ayan, simulan mo lang magtapat sa Kanya at muling yung relasyon ay simulan sa magandang paraan. Yun ay upang ipahayag na sinusubukan mong unawain ang pananaw ng iba. Sunod, magpatawad ng paulit-ulit. Alam niyo po sa Biblia, binanggit doon na kapag ikaw doon ay magpapatawad ng 490, 7 times 7 times 7. Kung bibilangin mo, 490, 490. Yung aking sinumatotal, 490. Sa isang araw, 490 ka magpapatawad. Bay talagang marami yun. Ilang beses ba sila nagkasala sa iyo? Magpatawad ng paulit-ulit. Ibig sabihin, minamahal na mga kaibigan, minsan ang pagpapatawad ay isang patuloy na, alam po niyo, ito po isang proseso. Huwag panghinaan ng loob kung kailangan mong magpatawad ng maraming beses. Dito lang ay pinapahayag mo ang pag-ibig ng Diyos. Ang pangunawa ng Diyos ay iyong nais na iparanas dun sa taong nakagawa ng hindi mabuti sa iyo. Alam mo kaibigan, kapag ka ito ang iyo pong gawi, kapag ka ito ang iyo pong damdamin, ang iyong nasa isipan, ang iyong pamilya ay magiging patuloy na malapit sa isa't isa. Hindi talaga maiwasan na nakakagawa tayo ng hindi mainam sa ating kapwa, sa ating kapamilya. Pero hindi yun ang magiging daan para tuluyang hindi natin may pakita at may pamalas yung pag-ibig ng Diyos sa ating pamilya. May mga pagkakataon tayong, alam mo yun, mas madali nating patawarin yung ibang mga tao. Pero yung ating kapamilya, para bagang hindi siya dapat patawarin. Pero sasabihin ko po sa inyo ang katotohanan. Ang ating pamilya
Bagaman yan po ay pagkamisan nasasaktan ng ating madamdamin. Pero sa kalaunan, towards the end, kapag meron tayong mga malalaking mga bagyo ng buhay, walang ibang sasaklulo, walang ibang tutulong, walang ibang magmamalasakit, kundi yung pa ring sarili nating pamilya. Ganyan po ang pamilya ng Diyos. Ang ating Panginoon, itinuturing niya tayong isang pamilya. Kapag tayo po ay nasasaktan, bagaman maraming pagkakataon tayo po hindi nakikinig sa ating Panginoon, sasabihin ko po sa inyo, ang Diyos hindi niya maatim sa pamagitan ng kanyang anak na tayo ay damayan. Hindi niya matanggap sa kanyang kalooban na tayo ay pababayaan. Naroon siya rin po ay gagawa pa rin ng paraan para tayo po ay sakluluhan. Ano po? Kailangan lang natin kilalanin ang kanyang pagsaklulo sa atin, ang kanyang pag-ibig sa atin. Bagaman tayo po ay nasaktan, minamahal na mga kaibigan, mas mainam na tayo ang magpatawad sapagkat yun ay paraan para yung ating kalooban ay maging magaan, wala tayong iniiwasan, wala tayong kinikimkim dito na nagiging dahilan ng ating hindi pagkatulog sa gabi. Hindi mabuting appetite sa pagkain, hindi maganang gumawa sa ating pong mga gawain. Yung bang umiiwas ka kapag ka nakita mo yung taong yun na nakagawa ng hindi mabuti sa iyo. Pero, sasabihin ko po sa inyo, kapag tayo ang siyang naunang magpatawad, lahat magiging mainam mula sa ating pakiramdam, sa ating pananaw, sa ating pong mga nakikita, maging sa ating pagkilos. Magiging maganda ang lahat na ating pong gagawin. Bakit? Sapagkat naranasan natin ang pagpapatawad ng Diyos. Na yung pagpapatawad na yon ay dahilan sa kanyang pag-ibig sa atin. Hindi ba mainam na yun din ang ating pong maging gawi, minamahal na mga kaibigan, mga taga-subaybay? Kaya po sa puntong ito, nais niyo po ba na ito ay maging karanasan ninyo? Nais niyo po ba na magpatawad din sa inyo pong mga kasambahay, kasama sa bahay na nakagawa sa inyo na hindi mabuti? Sapagkat ang sabi ng Diyos, mainam, mapalad ang mapagpatawad. Kung ito po ang inyong pong karanasan sa nakaraan, ipagpatuloy natin. Sapagkat yan ang tanging daan para tayo ay patuloy din maging malapit sa ating Panginoon at maging mainam ang ating pong relasyon sa Kanya. Alam niyo, minamahal na kaibigan, sa mga panahong ito, na ang ating pong paligid ay talagang mararamdaman mo yung galit sa isa't isa. Yung mga pagbibitaw ng mga salita na walang pakundangan. Kaibigan, huwag po kayong maapektuhan. Ang Diyos ay nananawagan sa atin na kung ito man ay naging gawi natin sa nakaraan, ang Diyos na itiniya na ito'y palitan natin ng gawing mapagpatawad. Sapagkat ang pagpapatawad ay pagpapahayag ng kanyang pag-ibig. Ang pagpapatawad ay pagpapakita na tayo ay kanyang iniibig. Kung ito rin po ang inyo pong nais, minamahal kong mga kaibigan, mga kapamilya, pamilya na nakikinig at sumusubaybay sa seryeng ito, bakit hindi po nyo ipunin ang inyo pong pamilya? Magpatawaran kayo sa isa't isa. Magdalanginan kayo sa isa't isa. Sapagkat dito malulubos ang kagustuhan ng Diyos sa inyong pamilya, sa inyong buhay, at kayo ay tanggapin niya sa kanyang puso. Tanggapin niya bilang kanyang mga anak na pinatawad sa pamagitan ng biyaya dahilan sa kanyang pag-ibig sa atin. Kung ito po ang nais ninyo, nais ko po kayong anyayahan din sa pagkakataong ito upang magnilay-nilay at alalahanan natin
ang mga bagay na ito na kailangan natin gawin. Ipanalangin natin ito sa Diyos at hilingin natin ang kanyang gabay. Kaya ang sabi doon sa talatang 13 ng Colossus 3 ay ito po'y isang talatang pag-isipan kung paano natin maisasabuhay ang aral ng pagpapatawad sa ating pamilya. At kung yun po ang ating maging karanasan, pwede po niyong itawag o kaya i-text doon sa mga numero na aking binanggit kanina bilang pagpapatotoo na tunay nga na ang Diyos na kapag siya ay magpatawad, maging ganun din tayo, magiging mainam ang ating pong buhay. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyong walang hanggang kapatawaran. Tulungan niyo po kaming magpatawad ng buong puso gaya ng pagpapatawad ninyo sa amin. Naway maghari ang kapayapaan at pagmamahalan sa aming pamilya sa pangalan ng aming Panginoon na si Jesus. Amen. Maraming salamat sa pakikinig, minamahal ng mga taga-subaybay. Para sa inyong mga katanungan o kaya sa inyong testimonya, pwede kayong tumawag o kaya mag-text sa mga numerong ito. 0917-1742777 or kaya sa 0968-853-6607. Samahan ninyo kami muli sa susunod na episode ng Revelation of Hope na may pamagat sa ating seryeng Pamilya at Pag-asa sa Pahayag ng Pag-ibig ng Diyos. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Sa panahon ng kawalan ng katiyakan, may isang mensahe mula sa Diyos na nagbibigay liwanag sa ating landas, ang Revelation of Hope. Ito ay hindi lang isang serya ng pag-aaral sa Biblia, kundi isang paglalakbay tungo sa katotohanan, kapayapaan at buhay na walang hanggan. Makinig at matuto kung paano ang propesiya sa Biblia ay hindi dapat katakutan, kundi yakapin bilang mensahe ng pag-asa. Revelation of Hope, dahil ang hinaharap ay nasa kamay ng Diyos. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.